Maggie, tanggapin mo na yung offer. 60K per month. Halos mapatid sa excitement ang boses ni Joyce habang sinusundan si Maggie papunta sa tindahan. Bit-bit pa nito ang iced coffee habang siya naman may dalang eco bag na puno ng groceries. Joyce, may pagka-abnormal ka ba? Iritadong wika niya at naglakad ng mas mabilis. Hindi ako interesado. Kahit pa 1 milyon ay bayad nila, hindi ko tatanggapin yun. Bakit naman? Yaya lang naman. Di mo naman kailangan magpakitang gilas. Galing ka nga sa abroad, girl. Kayang-kaya mo yun. Ang pagiging yaya, hindi parte ng plano ko pag-uwi. Uuwi ako para magpahinga. Di para mag-alaga ng anak ng... Bigla siyang napatigil at napapikit ng mariin. Ng ex mo. Ngising-singit nito. Ayokong pag-usapan si Justin. Sino bang hindi mapag-uusapan? Siya naman ang mayor ng bayan natin ngayon, no? Pang-aasar pa ni Joyce. At siya rin yung boss sa trabahong tinatanggihan mo. Coincidence ba yan o destiny? Kung gusto mo, ikaw na lang maging yaya. Baka sakaling mahanap po rin yung destiny mong mayor. O hindi ako qualified. Hindi ko nga kaya mag-alaga ng pusa, bata pa kaya. Tumawa si Joyce pero hindi rin ito tumigil. Pero seryoso, Maggie. Magandang opportunity to. Alam mo hindi basta-basta nagbibigay ng offer na ganyan si Mayor Justin. Parang pinili ka talaga niya. Pinili niya ako. At yun ang dahilan kung ba't lalo kong ayaw. Baka naman kasi di ka pa nakaka-move on ha. Aminin mo na lang. Halos mapatigil siya sa gitna ng kalsada. Excuse me? Kasi girl, kung talagang nakaget over ka na, ba't ganyan reaction mo tuwing mababanggit ang pangalan ni Justin para kang may allergy? Wala akong allergy. Naiinis lang ako. Come on, 5 years na kayong hiwalay. Dapat nakalimutan mo na yun. Pero tignan mo yung mukha mo ngayon. Para kang binuhusan na suka nang marinig mo yung pangalan niya. Hindi ako. Oo na, defensive queen. Pagtawa ni Joyce at ngumiti pa sa kanya. Pero sige na, practicality na lang isipin mo, malay mo, makasama mo ulit si Justin. Baka kayo pa ulit. O diba, edi cute yun. Cute, panong cute. Iniwan ko nga yun para mag-abroad. Baka nga maghiganti sa akin yun eh. Pero sige na nga, kung ayaw mo talaga fine, sasabihin ko kay Tita Belen na hindi mo gusto yung offer. Napatigil si Maggie. Wait, si Tita Belen? Oo, siya yung nagre-recruit para kay Mayor. Sabi niya urgent daw. Yung anak daw ni Mayor ayaw sa kahit sinong yaya. Laging nagwawala pero sabi ni Tita, baka daw ikaw, pag ako ano. Singit ni Maggie. Baka daw kasi familiar ka. Nakangiting sabi ni Joyce. Joyce, hindi na nakakatawa yan ah. Teka joke lang yun eh. Kung ayaw mo, fine. Pero kapag may kumuha na ng slot mo, huwag kang magsisisi ha. Kasi sa totoo lang, Mag, kailangan mo rin to. Wala ka pang stable na trabaho mula nang bumalik ka galing abroad. Sayang ang experience mo kung mauubos lang sa bahay. Pinaglaruan niya ang straw na iced coffee na hawak ni Joyce at nag-isip. Totoo naman ang sinabi nito. Wala pa siyang stable na income simula nang bumalik siya. 60,000 kada buwan, Mag. Tapos free food. Free lodging. Ditipid ka nga. Napasimangot siya. Alam mo ba minsan gusto ko na talagang saksakin yung bibig mo ng straw? Sige na. Tatawagan ko na si Tita Belen, sasabihin ko available ka na. Hindi pa ako pumapayag ha. Protesta ni Maggie. Too late. Mabilis na sabi nito at kinuha ang phone sa bulsa. Girl, you're officially hired. Congrats, Yaya Maggie. Pagdating ni Maggie sa bahay ni Mayor Justin, pakiramdam niya parang naglalakad siya papunta sa sariling execution. Ang laki ng bahay at modern to. Gate pa lang, nagyayabang na. Nakatayo sa may pintuan na isang babae na nakangiti. Maggie? Welcome po, ako po si Yaya Cora. Ako po yung dating nag-aalaga kay Ino. Hello po. Si Mayor Justin po. Andyan po sa study. Pero gusto niya raw kayo muna ang mag-meet ni Ino. Si Ino yung bata?
Opo, pero bago pa matapos si Yaya Cora sa pagsasalita, biglang bumukas ang pinto ng study. Lumabas doon ang lalaking hindi niya inaasahang muling makikita. Mas gwapo si Justin ngayon. Mas mature at mas maayos ang tikas. Pero pareho pa rin ang titig nito. Yung tipong kahit ayaw mo mapatingin, hihigupin ka ng mga mata nito. Nagkasalubong ang kanilang tinginan at nginisihan siya. Maggie. Malamig man ang pagbanggit, pero may halong amusement ang boses nito. Ikaw ba talaga yan? Tumikim siya. Obviously. Lumapit ito at tinaasan siya ng kilay. I mean, ikaw talaga? Hindi ka ba impostor? Kasi sa itsura mo ngayon, parang hindi ka na yung Maggie na kilala ko noon. Tumaas din ang kanyang kilay sa sinabi nito. Bakit? Dahil wala na ba akong eye bags? Pasensya na, Mayor. May sapat na tulog na kasi ako ngayon. Ngumisi naman si Justin. Wala. Iba lang talaga. Mas composed ka ngayon. Mas classy. Pero hindi bagay sa dating ikaw. Ganon. Ikaw, mas gwapo ka nga. Pero para mas assuming din. Napahalakhak si Justin. Still the same, Maggie. Yung may prangkang bibig na walang preno. Pagkatapos, may tumakbong bata mula sa taas na nasa mga 5 taong gulang. Curly ang buhok, may malaanghel na muka. Agad itong kumapit sa binti ni Justin. Papa, who's that lady? She's... Sagot ni Justin sabay tingin sa kanya na parang may ibang ibig sabihin. Your new Yaya. Napatitig si Maggie sa bata. May kung anong kumurot sa puso niya. May pamilyar sa mga mata nito, pero hindi niya matukoy. Hi Ino, I'm Maggie. Tiningnan siya ng bata, mula ulo hanggang paa. You look like my mom. Halos mapalunok si Maggie. Ganun ba? Ngumiti lang ang bata at tumakbo palayo. Tumalikod din si Justin para sundan to. Wait! Tawag niya bago pa ito makalayo. Bakit ako? I mean sa dami ng pwedeng yaya, bakit ako pa? Lumingon ito at ngumisi sa kanya. Sa picture ka lang niya nakita, pero siya mismo nag-request sa'yo. Natahimik si Maggie sa sagot ni Justin. Napatingin siya sa hagdan kung saan tumakbo si Ino kanina. Since nandito ka na, welcome home. Home? This is your house, not mine. But it used to be ours, once upon a time. Naiwan si Maggie sa hallway. Napatingala siya sa kisame at halos pabulong na sumigaw. Diyos ko, ba't ko ba tinanggap to? Nag-ayos siya ng mesa para sa almusal nang biglang may narinig siyang kalabog sa taas. Sumunod ang tawa ni Ino na parang may ginagawang kalokohan. Agad siyang umakyat. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ng bata, tumambad sa kanya si Ino na nakatayo sa ibabaw ng kama. Ginawa nitong cape ang kumot. Superhero ako, Yaya Maggie! Sigaw ng bata. Halos mapatili siya. Ino, baba dyan! Baka mahulog ka! Ngumiti lang ang bata. Sabay talon pababa diretso sa braso niya. Nasalo niya ito agad. Pero muntik na silang parehong bumagsak. Oh my God, Ino! Gusto mo bang atakihin ako sa puso sa unang araw ko dito? Tawa lang ng tawa ang bata habang nakayaka pa rin sa kanya. I know you'd catch me. Napalunok siya sabay sundot sa ilong nito. Next time, huwag kang tatalon ha? Mangako ka sa akin. Promise! Mabilis nitong sagot. Napansin niya sobrang lambing nito. Hindi ito umiwas o nagtatago kagaya ng sinabi sa kanya ni Yaya Cora kagabi. Parang komportableng-komportable ito sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti. Alam mo, Ino, kung ganyan ka palagi, baka magustuhan ko pa tong trabaho. Then stay forever. Inosenteng sabi ng bata. Forever? Naku, baka si Mayor ang unang magreklamo niyan. Papa likes you. Sagot ulit nito. Ha? Saan mo naman narinig yan? Last night, I heard him. Pagbaba nila mula roon, nadatnan nila si Justin sa may dining table. Mukhang handa na itong umalis. Nagbabasa ito ng dokumento at napansin niyang nakunot ang noo nito. Mayor,
Bati niya ng mahinahon. Lumingon ito at agad siyang initian. Good morning, Yaya Maggie. Umikot ang mata niya. Pwede bang Maggie na lang? Kailangan may yaya sa harap? Professionalism. Nakangiting sagot ni Justin. Ayaw mo ba ng formal title? Gusto ko lang ng tahimik na umaga. Then good luck sa bahay na to. Umupo si Maggie sa tabi ni Ino habang pinapanood itong kumain ng pancake. Pinutol niya ito sa maliliit na piraso, pero ramdam niya ang titig ni Justin sa kabilang dulo ng lamesa. Hindi niya agad ininda, pero sa ikatlong beses na napansin niya itong tumitingin, napairap na siya. Anong problema mo? Wala, di ba pwedeng tumingin lang? Tumingin ka sa iba, baka maubos mo ako dyan sa tingin mo eh. Di naman ako nagsasawa. Napatingin siya at tinaasan nito ng kilay. Ano yan? Bagong linya mo ngayon? Hindi. Observation lang. Sagot ni Justin sabay lagok sa kape. Kasi kanina habang inaasikaso mo si Ino, na-realize ko ang natural mo pa rin. Parang walang nagbago. Parang, Justin, kung may bala ka mambola, isave mo na yan para sa campaign speech mo. Tumawa ang lalaki. Hindi bola yon, compliment. Dati pa naman, allergic ka sa mga sweet talk. Hindi ako allergic. Nauumay lang. Sagot niya sabay subo ng pancake. Ganun ba? Pero mukhang effective pa rin kasi namumula ka. Halos nabilaukan si Maggie. Ha? See? Sabi ko nga, di ba? Hindi ka talaga marunong magsinungaling. Hindi ako namumula. Mariin niya ang sagot pero agad siyang umiwas ng tingin. Tumingin ng bata sa kanila. Papa, are you flirting with Yaya Maggie? Halos mapamura si Justin habang si Maggie naman, muntik nang masamid sa tubig na iniinom. Ino, where did you learn that word? You said it last night in your office. Inosenteng tugon ni Ino. Hindi napigilan ni Maggie ang matawa. Oh wow, Mayor. May plano ka palang landiin ako? Hindi naman sa ganun. Out of context yung sinabi ko. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na si Justin para pumasok sa munisipyo. Lumapit pa ito sa kanya nang papasakay na ito ng kotse. Maggie, take care of Ino. Obviously, kaya nga ako nandito, di ba? And take care of yourself too. Napailing siya habang nakatingin sa likod nito. Abnormal talaga tong mayor na to. Saad niya sa pabulong na paraan. Paglingon niya, nakangiti si Ino sa kanya. Yaya Maggie, you're still smiling. Huh? Ako? Hindi ah. You are. Hindi nga. That means you like Papa. Nakangising saad ng bata. Ano? Ino ah, huwag kang nag-a-assume, hindi ko siya like. Tahimik ang buong bahay matapos umalis ni Justin papuntang munisipyo. Si Maggie naman, nasa kusina, habang si Ino nakaupo sa sala, nagdo-drawing gamit ang crayons na binili niya kagabi. Ang tanghaling yun tila normal hanggang sa marinig niya ang sunod-sunod na yabag mula sa labas. May pumasok na lalaking nakaitim na blazer, may dalang folder, at matalim ang mga mata. Good afternoon. I'm looking for Mayor Justin. Lumapit si Maggie para salubungin to. Wala si Mayor ngayon. Nasa munisipyo siya, kayo po ay... Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. I'm from his political camp. We have some matters to discuss, confidential. Confidential? Mahinang ulit ni Maggie at bahagyang napakunot ang noo. Ba't dito kayo pumunta? May opisina naman si Mayor. Nagangat ito ng kilay. Because I also came to see the boy. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Si Ino, bakit naman? I just need to check something. Sagot nito at sinubukang tumingin sa direksyon ng sala kung nasa ng bata. Agad siyang pumagitna. Excuse me, pero hindi ko pwedeng basta payagan yan. Hindi kayo authorized na pumasok, lalo na kung bata ang gusto niyong lapitan. Ngumiti ito pero malamig pa rin ang tono ng magsalita. Don't worry. I won't harm the kid. I'm just verifying few things. Mayor won't mind. Really? Kasi mukhang hindi naman kayo close enough para alam niyo kung ano iniisip ni Mayor. Lalong nanigas sa ekspresyon ng lalaki. Miss? My name is Maggie.
Sabat niya at tinaas ang kanyang baba. Yaya Maggie, at sa pagkakaalam ko wala kayong appointment. So kung wala si Mayor, wala rin kayong dapat kausapin dito. Matapang ka pala, Yaya Maggie. Depende kung may bastos sa bisita. Mabilis niyang balik. Bago pa ito makasagot, tumakbo si Ino papunta sa kanya at mahigpit na kumapit sa laylayan ng kanyang damit. Yaya Maggie, I don't like him. Mariin na sabi ng bata. Agad niyang hinaplos ang buhok nito. It's okay, Ino. Don't worry. Kita nyo, ayaw ng bata. So kung may pakay man kayo, bumalik na lang kayo kapag nandito na si Mayor Justin. Bago pa ito makagalaw, dumating si Yaya Cora mula sa likod. May dala pa itong basahan sa kamay. Aba, ikaw na naman! Sigaw ni Cora nang makita ang lalaki. Di ka pa rin nadadala. Kapal na mukha mo. Laging walang paalam kung pumasok. Yaya Cora, calm down. Bulong ni Maggie. Kilala mo siya? Oo, yan si Mr. Franco. Mahilig pumasok dito kahit wala si Mayor, kala mo may-ari ng bahay. Nakangisi si Franco pero mukhang naiinis na. I just came to check if the rumors are true. Anong rumors? Mabilis na tanong ni Maggie. Ngunit bago pa man ito sumagot, nagsalita na si Cora. Yan. Siya'y nagkakalat ng chismis na ampon daw si Ino. Pinipilit niyang maghanap na ebidensya, kesyo may iba raw ama yung bata. Napatigil si Maggie. Napatingin siya kay Ino na ngayon, nakayaka pa rin sa kanya at takot na takot. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim at muling hinarap si Franco. So you came here to check if the child's adopted? Talaga ba? Just verifying facts. You can't blame me for being curious. Curious ka dyan. Hindi yan curiosity. Invasion of privacy yan. You barge into a child's home without permission? At gusto mo pang lapitan? Alam mo ba kung gaano ka kawalang respeto yan? Tumahimik ang lalaki. Muling nagsalita si Maggie. Alam mo, Mr. Franco, kung gusto mong mapatunayan ang kung anumang chismis na pinaniniwalaan mo, gawin mo sa tamang paraan. Hindi para kang stalker. Tinawanan lang siya nito. Mukhang close kay ni Mayor. Trabaho ko na protektahan ng bata. Kung ayaw mo ipatawag kita sa pulis at ipahila kita palabas dito, lalabas ka ng pintuang yan ngayon na. Tumitig ito sa kanya ng matagal. Ngunit sa huli tumalikod din. Fine, I'll go, but tell your mayor friend this isn't over. Sabihin mo na lang sa kanya yan ng harap-harapan. Next time you step in here without permission, sisiguraduhin ko makakatanggap ka ng warrant. Pagkasara ng pinto saka lang siya nakahinga ng maluwag. Grabe, Maggie. Ngayon ko lang nakita na supalpal niyang si Franco dahil sa'yo. Hindi ko kaya pabayaan na matakot yung bata eh. At saka ba't ba siya nananakot? Kung may problema siya kay Justin, di yung lalaki yung harapin niya, hindi dito siya pumupunta. Lumapit si Ino at mahigpit pa ring nakayakap sa kanya. Yaya Maggie, you didn't let him touch me? Siyempre naman Ino, no? Hindi ko kahayaang may manakit sa'yo na ibang tao. Tsaka kahit ako hindi kita pwedeng saktan, walang kahit sino. Papa will be proud. Sabi ng bata. Hating gabi na nang magising si Maggie dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto. Inakala niyang hangin lang o si Ino na baka nagising sa gitna ng gabi. Pero nang tumagal at may kasunod na pamilyar na boses, napabalikwas siya ng bangon. Maggie, si Justin to. Napahilot siya ng sentido. Ano na namang kalokohan kaya to? Bulong niya bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakatayo si Justin sa harap ng pintuan at may dalang maliit na paper bag. Justin, 12:00 na. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka ba muna magpapasalamat? Naginising kita para lang iabot to? Ngumisi ito at inabot ang paper bag. Crispy donut. Yung favorite mo na chocolate glaze with sprinkles. Natahimik siya at napatingin sa bag sa kay Justin. Donut? Gabi na, tas donut ang dala mo? Dati, ginigising din kita kapag gusto mong kumain ng donut kahit is oras ng gabi. Sagot nito na kalmado. Dati yun. Ngayon yaya na ako, hindi girlfriend mo.
Pero mahilig ka pa rin sa donut. Yan pa rin ang kahinaan mo. Alam mo talaga, no? Ewan ko sa'yo. Always have. Can I come in? Teka lang. Sagot niya sabay tingin sa wall clock. Baka isipin ni Yaya Cora may ginagawa tayo milagro dito. Nako, hindi ako papatol sa issue, promise. May kailangan na akong sabihin sa'yo. Napabuntong hininga si Maggie saka pinapasok ito. Fine, pero saglit lang ha. Pagpasok ni Justin, umupo ito sa may lamesa habang siya naman nagbukas ng ilaw. Tungkol to kay Franco. Sabi ni Justin sa seryosong tono. Narinig ko ang nangyari kanina. Tumawag kasi si Cora, and thank you, Maggie. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may nangyari masama kay Ino. Tungkulin ko lang yon. Pero bakit ba gusto ng lalaking yung lapitan si Ino? Ano bang pinoproblema niya? Hindi lang si Franco. May grupo sa kampanya na gustong siraan ako. Gagamitin nila kahit sino, kahit si Ino. Napakunot ang noon ni Maggie. Paano nila magagamit si Ino? Huminga ng malalim si Justin. May kumakalat na chismis na hindi ko daw anak si Ino, na ginagamit ko lang siya para sa image ko bilang family man. Kaya gusto nilang patunayan yon. Wait, so hindi mo talaga anak si Ino? Ampon ko siya. Ampon? Tumango ito. Oo, tinuring ko na siyang anak mula pa nung una. Pero may mga taong gustong sirain yon. Gusto nilang palabasin na pinili ko lang siya para magmukhang mabait sa mata ng publiko. Kilala mo ba ang tunay na ina niya? Nagangat ng tingin ang mayor. At kahit isang segundo lang, nakita niya ang pag-aalangan sa mga mata nito. Kilala ko. Ba't di mo sabihin? Hindi ko pwedeng sabihin. Bakit naman? Kung kilala mo ang ina ni Ino, bakit di mo nalang ilabas ng totoo para matapos na yung chismis? Huminga ng malalim si Justin saka nagangat ng tingin sa kanya. Maggie, hindi ganun kadali. Alam mo naman kung gaano kadumi ang mundo ng politika. Lahat ng pinagsasabi mo at kilos, pwedeng baliktarin. Kapag may inamin ako ngayon, baka mas madali pa ako masira kaysa mailigtas. Pero ikaw ang mayor. Hindi ba mas kailangan mong magsabi ng totoo kaysa magtago? That's the thing. Sa politika, ang pagsasabi ng totoo ang pinakamabilis na paraan para masira ka. Natahimik si Maggie. Lumapit siya ng bahagya at umupo sa tabi ng mesa. So may kinalaman yung ina ni Ino sa mga kalaban mo sa politika. Hindi agad sumagot si Justin. Sa halip, tumingin ito sa bintana. Malaki ang koneksyon niya. At kung babanggitin ko man ang pangalan niya ngayon, sigurado magkakaroon ng gulo. Hindi lang sa kampanya, pati sa personal na buhay ni Ino. Pero bakit? Ano ba meron sa ina ng bata? Influential siya. Malakas ang kapit ng pamilya niya sa kabilang partido. Kapag nalaman ng mga tao na may anak ako na konektado sa kanila, lalabas na ginagamit ko lang si Ino para sa political advantage. Lahat ng ginagawa ko, kahit mabuti, magiging kahina-hinala. So pinili mong manahimik. Para kay Ino, oo. Ayoko siyang madamay. Bata pa siya. Wala siyang kamalay-malay sa gulo ng matatanda. Pero kung mananahimik ka, hindi ba lalo lang lalakas yung chismis? Lalo na kung patuloy sila magpapadala ng mga taong kagaya ni Franco. I know. Pero hanggang walang sapat na ebidensya na magagamit laban sa amin, mananahimik ako. Mas pipiliin kong ako ang siraan, kaysa si Ino ang masangkot. Di ko akalain na ganito nakahigpit ang mundo mo ngayon. Sa politika, Maggie, wala ka talagang kaibigan. Meron ka lang kakampi, habang may pakinabang ka pa. The moment na mawala yon, kalaban ka na. Umiling naman siya dahil doon. Nakakapagod siguro yan. More than you think. Maya-maya, tumayo si Maggie at nagsali ng tubig sa baso. So anong plano mo ngayon? Kasi mukhang hindi titigil yung Franco. Kung nagpunta siya rito, ibig sabihin, may sinusundan na siyang lead. May team akong gumagalaw para sa akin, pero sa ngayon, gusto ko siguraduhin na ligtas si Ino. Ayokong lumapit ulit dito yung taong yon. Don't worry. Di ko siya papayagang makalapit ulit. Kahit sino pa siya. Ngumiti si Justin sa kanya. Di ko alam kung anong ginawa ko sa buhay ko para tulungan mo pa rin ako.
Di kita tinutulungan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. At kung may kalaban kang bastos, natural lang na ayaw kong bastusin din ang bata. Trabaho lang ba talaga? Yes, trabaho lang at hindi personal. Naglakad si Maggie papunta sa pinto. Matulog ka na. Bukas sigurado magulo na naman ang mundo mo. May mga rally, press con, tapos may mga tao na gustong siraan ka. Hindi mo kailangan dagdagan yung eyebags na meron ka ngayon. Good night, Yaya Maggie. Good night, Mayor. Bago ito tuluyang lumabas ng kwarto, lumingon pa si Justin. By the way, kung sakaling tanungin ka ng media tungkol kay Ino, please huwag kang magsalita. Ayaw kong madamay ka. Naiintindihan ko. Wala kang dapat ipaliwanag. Salamat. Pagkaalis nito, doon na napaupo si Maggie sa kama. Ang mga salita ni Justin paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya inakala na sa likod ng pagiging mayor nito, may mabigat na responsibilidad ito. Nag-aayos ng mga paso ng halaman si Maggie, habang si Ino naman naglalaro sa hardin. Pero saglit lang pala yun. Nang lingunin niya si Ino, napansin niyang wala na ito sa pwesto. Ino! Tawag niya sa bata. Ino, saan ka na naman pumunta? Walang sumagot. Mabilis niyang binaba ang hawak na hose at tumakbo palabas ng veranda. Bahagyang nakabukas ang gate. Namilog ang mga mata niya. Lumabas agad siya sa bakuran at halos sumigaw na. Ino! Pagliko niya sa gilid ng bakod, nakita niyang may lalaki nakatayo sa tapat ng kalsada at hawak si Ino sa braso. Si Franco yon. Bitiwan mo yan! Sigaw ni Maggie sabay takbo papunta sa kanila. Nagulat si Ino at napatingin sa kanya. Yaya Maggie! Huwag kang lalapit, Miss Maggie. Malamig na sabi ni Franco, pero hindi niya ito pinakinggan. Tumakbo siya na mas mabilis. Bitiwan mo yung bata! Ano ba problema mo? Anong ginagawa mo dito? Ngumisi lang si Franco. Relax, di ko naman siya sasaktan. Kailangan ko lang makausap. Ba't mo kailangan kausapin ng bata? Wala kang karapatan. At kung di mo siya bibitawan ngayon, ipapapulis kita. Ba't ba ang tapang mo? May alam ka ba ha? O baka naman natatakot ka lang malaman ko ang totoo? Anong pinagsasabi mo? Yung ina ng batang yan. Alam mo bang baka siya ang anak ng kalaban ni Mayor Justin noon? Nanlamig si Maggie. Yung anak ni Congressman Villanueva na si Sam. Matagal nang patay. Pero alam mo bang bago siya namatay? Bali-balita in love daw siya kay Justin. Gusto ko lang makumpirma dahil baka may koneksyon ng batang yan sa pamilya nila. Hindi ako interesado sa chismis mo. Bitiwan mo si Ino. E paano kung totoo? Paano kung anak nga ni Sam si Ino? Hindi mo ba nakikita? Kamukhang-kamukha niyo yung babae. Tumigil ka na! Hindi mo pwedeng idamay ang bata sa mga haka-haka mo. Hindi mo alam kung ano epekto niyan sa kanya. Sinubukan niyang agawin si Ino mula dito. Pero hinigpitan ni Franco ang kapit. Napuno ng kaba ang kanyang dibdib. Bitiwan mo siya! Nagiging emosyonal ka masyado, Yaya Maggie. O baka nga may alam ka. At doon na pumutok ang kanyang pasensya. Hinampas niya ito gamit ang kahoy na hawak niya. Sabi ko bitawan mo siya! Nagulat si Franco at napaatras. Sa lakas ng hampas, bumagsak ang folder na hawak nito at nagkalat ang mga papel sa lupa. Sinamantala ni Maggie ang sandaling yun para yakapin si Ino at itulak ito palayo. Tatakbo ka papasok ng gate, Ino! Bilis! Sumunod agad ang bata at tumakbo papasok habang umiiyak. Paglingon niya, muling lumapit si Franco. Galit ang ekspresyon nito. Shouldn't have done that. At hindi mo rin dapat hinawakan ng bata. Tinaas ito ang kamay para pagbuhatan siya. Pero mabilis siya nakailag. Tinulak niya ito ng malakas sa dibdib. Subukan mo pa ulit. Babasagin ko yung mukha mo! Sa pagkakataong yon, napansin niya na may mga tanod na tumatakbo papalapit. Mayor's property to. Anong kaguluhan yan? Agad umatras si Franco at pinulot ng ilang papel sa lupa. Mabilis itong nakatakbo. Yaya Maggie! You tried to take me! Iyak ng bata. Lumapit siya rito at niyakap ito ng mahigpit.
Okay na. Di na siya makakabalik, promise. Nang makaalis na ang mga tanod, lumabas si Justin sa loob ng bahay. Nakita nito ang nagkalat na papel sa lupa at nanginginig na si Ino sa mga bisig ni Maggie. Maggie, ano nangyari? Si Franco, sinubukan niyang kunin si Ino. Kung di ako nakalabas, baka nailayo niya na. Kita sa mukha ni Justin ang galit. Where is he? Umalis na, pero may sinabi siya. Ano sinabi niya? Na baka raw ang tunay na ina ni Ino ay si Sam Villanueva. Dahan-dahang naglakad si Justin palapit kay Maggie. Sinabi niya yan? Oo, pero alam kong wala siyang pruweba. Chismis lang yun, Justin. Pero mukhang gusto niyang guluhin ka gamit ang bata. Hapon na, nang makabalik si Maggie sa silid niya matapos ang nangyaring gulo. Halos di siya mapakali sa buong araw. Sa bawat oras na sumisilip siya sa hardin, naiisip niya ang mukha ni Franco. Pero mas tumatak sa isip niya ang pangalang Sam Villanueva. Nang buksan niya ang cabinet upang ayusin ang mga damit ni Ino, napansin niyang may isang lumang kahon sa ilalim ng drawer. Hindi yun kanya at tila matagal nang nandun. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niya itong binuksan. Mga lumang dokumento, ilang sobre at isang album. Binuklat niya yon at napahinto siya sa unang pahina. Isang larawan. Larawan ng babaeng naka-red dress. May suot na alahas at nakangiti habang nakayakap kay Justin. Pero ang higit na nagpatigil kay Maggie, hindi ang ayos ng babae kundi ang mukha nito. Magkamukha sila. Ang pagkakahawig ay nakakakilabot. Mula sa hugis na mukha, sa mga mata pati ang ngiti. Parang sariling refleksyon niya. Pero iba ang pananamit. Ano to? Bakit parang ako to? Nang marinig niya ang yabag sa labas, agad niyang isinara ang kahon. Pero huli na. Dahil bubukas ang pinto at pumasok si Justin. Maggie, kanina pa kita hinahanap. Are you okay? Nagulat si Maggie. Pero hindi niya alam kung dapat niya itago o harapin ang nakita. Sa huli, nagdesisyon siyang ilabas ang larawan. Justin, ano to? Napatigil si Justin nang makita ang larawan. Kita sa mukha nito ang gulat at bahagyang kaba. Saan mo nakuha yan? Sa ilalim ng drawer ni Ino. Justin, ba't may babaeng kamukha ko? At ba't kayo magkasama sa picture na to? Napakamot si Justin sa batok. Saka naupo sa gilid ng kama. That's not you, Maggie. She's Sam Villanueva. Siya yung anak ng kalaban mo nun. Yes. Si Sam ay anak ng dating Congressman Villanueva, na kalaban ng pamilya namin sa politika. Ganun ba? Ba't kami magkamukha? Hindi naman ako kailanman nagkaroon ng kakambal. So bakit parang ako siya? Napabuntong hininga ito bago nagsimula. Nagparitoke siya, Maggie. Sinadya niyang gayahin ka. Bakit? Ba't niya naman gagawin yon? Dahil baliw siya sa akin. Sam was obsessed with me. Akala niya kung magiging kamukha ka niya, papatulan ko siya. Noon kasi bago ka umalis papuntang abroad, nagkaroon kami ng project sa bayan nila. Nakilala ko siya bilang volunteer. Mabait siya nung una, matalino at masayahin. Pero habang tumatagal, napansin ko yung kakaibang ugali niya. Sobrang attached at possessive. Hindi ko pinansin noon kasi akala ko natural lang na admiration. Pero nang malaman niyang may relasyon ako sa'yo, doon siya nagsimula magbago. Pagpapatuloy ni Justin. Sinimulan niya ako siraan sa ama niya. Sinasabi niyang ginamit ko raw siya. Mula noon, naging masama ang tingin sa akin ng pamilya niya. Pero hindi ako nag-react. Umalis ka noon, tas ilang linggo lang. Nag-viral ang balitang nagkikita raw kami ni Sam. Pero ba't mo siya hinayaang manatili sa tabi mo kung alam mong ganun siya? Hindi ko alam sa simula. Nalaman ko lang nung huli, nung nagsimula siyang mawala sa katinoan. Ayon sa doktor, may schizophrenia siya. Naging delusional. Pinaniwalaan niyang ikaw at siya iisa. Sabi pa nga niya, ikaw raw ang other version niya na pinagkaitan ng tadhana. Hindi ko alam kung paano siya papaniwalain na magkaiba kayo. Huminga siya ng malalim tsaka itinuloy. Nung gabing namatay siya, nakasakay siya sa kotse kasama si Ino. Wala nakakaalam kung saan niya nakuha ang bata. Nakita siya ng mga pulis sa gilid ng bangin. Yakap-yakap yung sanggol na umiiyak.
Pagkatapos nun, bumigay yung sasakyan at nahulog. Kaya inakala mong anak ni Sam si Ino? Oo, wala kaming dokumento pero sa sitwasyon, natural lang na isipin kong siya ang ina. At dahil gusto kong protektahan ng bata, inampun ko. Ayaw ko lumaki si Ino na may dungis ng intriga kaya tinago ko ang lahat. Pero ngayon, ginagamit nila yung pagkamatay ni Sam laban sa'yo. Ang galing nila. Ginamit pa nila ang isang baliw na babae para siraan ka. Hindi ko rin maintindihan eh. Hindi naman ako ganun kaganda para gayahin niya. Natawa si Justin. Mas maganda naman talaga siya sa'yo. Napalingon agad si Maggie nang mabilis sabay hampas sa braso nito. Justin? Napangiwi ito sa sakit. Aray, bakit ba? Sinabi ko lang naman yung totoo ah. Ganun. So type pa pala yung mas maganda. Kapal ng mukha mo. Relax, Mag. Hindi ko sinabing mas gusto ko siya. Sinabi ko lang na mas maganda siya sa paningin ng iba. Pero alam mo kung ba't ikaw lang minahal ko nun? Bakit? Naiinis pa rin siya pero curious naman. Dahil sa ugali mo. Sa totoo lang, kung sa ganda lang, maraming pwedeng pumalit sa'yo. Pero yung tapang mo, yung prangka mong bibig at yung totoo mong puso, doon ako tinamaan. Natawa siya ng bahagya para maibsan ang bigat ng hangin. Kaya pala nung una tayo nagkita, tinanong mo kung impostor ako. Oh, trauma na yon. Imagine mo isang gabi, may babaeng kumatok sa bahay ko, umiiyak, suot yung paborito mong kulay ng damit at tinawag akong babe. Akala ko ikaw pero hindi pala. Simula nun, lagi kong iniisip na baka kung sino na lang ang biglang magpakita sa akin na kamukha mo, impostor. Medyo natahimik si Maggie, pero hindi niya mapigilang mapangiti ng tipid. Well, hindi kita masisisi. Kahit ako siguro, matutrauma kung gumaya ako sa nangyari sa buhay mo. Kaya nung araw na dumating ka dito, hindi ko agad inamin pero nagulat talaga ako. Nang makita kita, akala ko multo ni Sam. Pero mas malala, akala ko bumalik yung baliw para guluhin ako ulit. Wow, so takot na takot ka sa akin, ganon? Di naman ako takot, cautious lang. Kasi hindi ko alam kung sinong totoo at kung sino ang ginagawang kasangkapan ng mga kalaban ko. Umupo ito sa tabi niya. Medyo seryoso na ang ekspresyon. Pero ngayon iba na, alam kong ikaw to. Walang ibang babae makakapagbigay ng sakit ng ulo sa akin gaya mo. Grabe ka ha? Pero seryoso, ang problema ngayon, kung totoo man na si Sam ang ina ni Ino, malaking gulo to. Kapag nalaman ng pamilya niya, siguradong babaliktad yung kwento. Sasabihin nilang kinidap ko yung bata. Matapos mamatay si Sam. Pero hindi mo naman ginawa yun, di ba? Tugon ni Maggie. Alam ko. Pero sa mata ng mga tao, lalo na ng kalaban ko, madali lang magpaikot ng kwento. Napatungo si Maggie. So anong plano mo? Di ko pa alam. Wala kaming DNA test. Walang record ng birth certificate si Ino. Walang legal na dokumento magpapatunay na anak siya ni Sam. Ang alam lang ng lahat, inampun ko siya. Pero kung may kukuha ng issue, kaya nilang gawing kriminal ang isang simpleng ama. Kung ganun, kailangan natin ng pruweba. Either patunayan mong hindi anak ni Sam si Ino, o hanapin natin kung sino talaga ang totoong ina. Nagangat ng tingin si Justin sa kanya. Sinasabing mo at tutulungan mo ako? Di ba obvious? Nandito na ako oh. At mukhang wala nang atrasan to. Hindi ko hahayaang madamay ang bata. Hindi mo talaga mababago yan, no? Ano? Yung pagiging matigas mo. Pero yan ang dahilan kung bakit. Napahinto ito at napaiwas ng tingin. Bakit ano? Kung ba't kahit anong gawin ko hindi kita makalimutan. Napalunok si Justin. Hindi niya inaasahan ang sagot nito. Justin. Pero bago pa niya masabi ang susunod, may kumatok sa pinto. Sir, may dumating po sulat galing City Hall. Urgent daw po. Tumayo si Justin at agad kinuha ang envelope. Binuksan ito at nang mabasa ang nilalaman, kita ang pagkagulat sa mukha ng lalaki. Ano yan? Tumingin si Justin sa kanya. They're reopening Sam's case. At gusto nilang ipatawag si Ino. Ibig sabihin, gusto nilang imbestigahan kung totoo ngang anak niya si Ino? At kapag di natin napigilan to, baka tuluyang mapunta sa kanila ang bata. Then we'll fight it.
Hindi mo kailangan lumaban mag-isa. You sure you're ready for that kind of fight, Maggie? Justin, ngumiti siya pabalik. Justin, kung kinaya kong awayan yung si Franco sa may gate, kakayanin ko rin tong laban na to. Ang katahimikan na dati nagbibigay ng kapanatagan, ngayon tila humihigpit na tali sa dibdib ni Justin at Maggie. Nasa sala sila at parehong pagod sa dami ng abogadong kinakausap. Papeles na pinipirmahan at mga paninira mula sa kampo ng mga Villanueva. Justin, hindi na ako mapalagay. Gusto nilang kunin si Ino kahit wala pang resulta ng DNA. Hindi ba dapat may court order muna bago nila magawa yung bagay na yon? Dapat nga. Pero ginagamit ng pamilya Villanueva ang koneksyon nila. They're pulling strings sa loob ng City Hall. Pinipilit nilang palabasin na kinidap ko si Ino at pinalabas na ampon para pagtakpan ng kasalanan ko. Napailing si Maggie. Kapal talaga. Wala man lang respeto sa proseso? Politics, Mag. Kapag pera at impluwensya ang pinairal, kahit anong batas kayang baluktutin. Tumahimik muna si Maggie sa katumingin sa binata. Pero hindi mo pwedeng hayaan. Kung may DNA test, yun ang maglilinis ng pangalan mo. Hindi nila pwedeng kunin si Ino ng basta-basta. Ginagawa ko na ang lahat. Pina-fast track ko na ang test. Pero gusto nila, bago pa lumabas ang resulta, ma-temporary custody na raw nila yung bata. As if may karapatan sila. Over my dead body? Hindi nila makukuha si Ino. Tumingin si Justin sa kanya at bahagyang napangiti. Maggie, easy ka lang. Easy? Gusto nilang agawin ang batang inalagaan ko araw-araw. Pinakain ko, pinatulog ko, pinrotektahan ko at gusto lang nilang kunin dahil may apelyido sila. And they're not even sure about it. Lumapit siya kay Justin at ramdam nito ang apoy sa boses niya. Kung gusto nila ng laban, ibibigay natin yon. Biglang tumakbo si Ino mula sa hagdan. Papa, Yaya, Maggie, may mga tao nasa labas. Pareho silang napalingon. Mula sa bintana, nakita nila ang 3 kotse na huminto sa tapat ng gate. Nakasuot ng formal attire ang mga lalaki. Court officers, mukhang pinadala ng mga Villanueva. Para saan? Para kunin si Ino. Bumilis ang tibok ng puso ni Maggie. Agad niyang hinila ang bata palapit. No? Hindi nila pwedeng kunin to. Lumapit si Justin sa bintana at pinagmamasta ng mga lalaki. Maganda ka, Mag. Hindi natin sila papapasukin hanggat walang tamang papeles. Pagbukas ng gate, nagsalita ang isa sa mga lalaki. Mayor Justin, may order kami mula sa kampo ng Villanueva para kunin pansamantala ang batang si Ino Villanueva habang nasa proseso pa ang DNA test. Pansamantala? Hindi niyo pwedeng basta-basta kunin ng bata. Walang legal basis yan hanggat walang pirma ang korte. Sir, this comes from higher authorities. Higher authorities ka dyan. Kung gusto niyo akong paalisin bilang mayor, sige. Pero hindi niyo pwedeng pakialaman ng bata. Kung may papakita kayong tamang court order, saka lang kayo makakalapit dito. Nasa likod si Maggie at mahigpit ang hawak kay Ino. Walang papasok dito. At kung pipilitin niyo ako mismo ang tatawag ng media. Nagkatinginan ang mga lalaki. Hindi inaasahan ang presensya ni Maggie. Miss, sumunod na lang po kayo. Sumunod? Sumunod saan? Sa maling utos? Sa utos ng mga taong ginagamit ang bata para sa politika? Hindi ako tuta ng mga Villanueva gaya nyo. At kung gusto niya talagang subukan, go ahead. Pero mananagot kayong lahat sa korte kapag lumabas ang resulta ng DNA. Maya-maya nagbigay ng hudyat ang isa sa mga lalaki. We'll report back to our client. Tell them to send a real court order next time. Pagkaalis ng mga ito na pabuntong hininga si Maggie, hinawakan pa rin niya si Ino at halos ayaw bitawan. Akala ko kukunin nila ako. No one's taking you away, Ino. I promise you that hindi ka aalis dito. Gabing-gabi na. Nasa veranda si Justin, suot pa rin ang long sleeves na medyo gusot na. Nakalagay sa harap nito ang laptop, mga documents, kalahating tasa ng kape na kanina pa malamig. Ilang araw na siyang kulang sa tulog at medyo namumugto ang mata. At ang buhok ay magulo na parang hindi na rin nakikilala ang suklay. Napasulyap si Maggie mula sa pinto ng sala. Justin, kanina ka pa dyan. Hindi ka pa ba matutulog?
Napabuntong hininga ang lalaki at tumingin sa kanya. May tinatapos na ako, Mag. Ilang papeles na lang to. I need to be ready for tomorrow's meeting. Lumapit siya dala ang maliit na tray ng chamomile tea. Tsaka ka muna, wag puro kape, baka magka-ulcer ka niyan. Thanks. Akala ko, yaya lang si Maggie. Nutritionist ka rin pala. May kasamang sermon din pag kailangan. Tingnan mo nga yung mga mata mo para ka ng panda. Kailangan mo na magpahinga. Ngumisi si Justin at napasandal sa upuan. Hindi ko alam kung kaya ko. Ang dami kong iniisip, Mag. Tumayo siya sa likuran nito. Pinagmasdan niya ang matikas ngunit pagod na balikat ni Justin. Kita sa bawat galaw nito na sobrang tense ito. Napaisip siya sandali bago biglang nagsalita. Gusto mo yung masahe ko likod mo? Napalingon sa kanya ang lalaki. Ha? Ikaw? Bakit? Ayaw mo? Huwag kang choosy. Hindi man ako professional pero marunong naman ako. Di naman sa ayaw. Sigurado ka lang ba? I mean, baka matroma ka. Bakit naman ako matutroma? Kasi baka maalala mo yung mga panahong minamasahe mo ako nun. Sa ibang paraan. Justin naman ang bastos mo ha? Tawa lang ng tawa ang lalaki sa kanya. Sige na, joke lang. Okay, fine. Kailangan ko nga siguro ng massage para ma-relax tong likod ko. Tumayo ito at tinanggal ang suot na long sleeves. Saka nagtanggal ng undershirt. Napalanok si Maggie nang makita ang katawan nitong bahagyang pinagpapawisan. Justin, ba't ka naghuhubad? Tawang-tawa itong muli. Nakita mo naman na to dati. Dati yun, boyfriend kita nun. Ngayon mayor ka at ako ang yaya ng anak mo. Alam mo bang magiging iskandalo to? Wala namang nakakakita. Relax ka lang. Di ko naman sinabing hubarin mo rin ang damit mo ah. Justin, tumalikod ka na nga. Inis niyang sigaw, pero kitang-kita ang pamumula ng kanyang muka. Sige na, massage me. Miss Maggie the Strict. Pinisil niya muna ang balikat ito ng marahan. Masakit? Hindi, actually masarap. Napapapikit pang sagot nito. Aray, ba't ka nangahampas? Sorry na. Masarap naman talaga sa pakiramdam eh. Galing mo pa rin pala. Napailing si Maggie pero pinagpatuloy ang pagmamasahe. Habang tumatagal unti-unting lumuwag ang balikat ni Justin. Ang tense ng likod mo. Dapat nagpapahinga ka rin. Hindi ka puro trabaho. Hindi madali, Maggie. Ang dami kong kailangang protektahan. Si Ino, ang pangalan ko. Ikaw. Ako? Oo. Ikaw. Lahat ng taong mahalaga sa akin gusto kong protektahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Bumigat na ang ulo ni Justin. Napansin ni Maggie na parang nakatulog na ito. Ngumiti siya ng bahagya. Buti naman, kapagpahinga ka rin kahit sandali. Bulong niya dito. Habang inaayos niya ang kumot sa balikat nito, bigla itong nagsalita. Maggie. Alam mo, matutuwa si Ino ko ikaw ang magiging mama niya. Ano? Ngumiti lang si Justin habang nakapikit pa rin. I mean, bagay ka maging nanay. You take care of him like your own. Hindi siya nakasagot agad. Ang puso niya parang biglang bumilis ang tibok. Naghahanda si Maggie ng almusal ni Ino. Nang makarinig siya ng mabilis na yabag mula sa hallway, bumukas ang pinto, pumasok si Justin. Gulo-gulo ang buhok nito at may hawak na ilang papel. Maggie, kailangan natin mag-usap ngayon. Bakit? Ano nangyari? Ibinagsak ni Justin ang mga papel. May lumabas na ulat. Galing sa legal department ng DSWD. Ayon sa kanila, may discrepancy sa adoption papers ni Ino. Ano ibig mong sabihin ng discrepancy? Ibig sabihin, hindi legal ang pagkakaampon ko sa kanya. May mali sa papeles. Parang may nagmanipula ng dokumento. Justin, sinong may gawa niyan? Di ko alam. Pero hindi ako nag-asikaso ng papeles noon. Isang ahente lang ang naglakad na adoption kasama ang abogado. Ang akala ko maayos ang lahat. Pero ayon sa report, forged daw ang pirma ng biological parents. So may totoong magulang si Ino? Meron, at buhay pa sila. Justin, ibig sabihin hindi anak ni Sam si Ino? Hindi. Lalong-lalo hindi siya dugo ng mga Villanueva. Ayon sa ulat, ang totoong ina ni Ino, dati naming kasambahay na si Martha Gonzalez. Si Martha?
Naalala mo ba yung kwento ko noon? Yung kasambahay na pinatanggal ni Papa dahil daw nagnakaw ng pera sa bahay. Siya yun, pero based sa findings, wala pala siyang kasalanan, napagbintangan lang siya. So kinuha pala yung bata sa kanya? Ayon sa record ng DSWD, nawala raw si Ino nung 3 buwang gulang pa lang. Akala ng ina niya kinuha ng sindikato. Pero lumalabas na si Sam, o baka isa sa mga tao niya ang kumuha kay Ino. Nanatiling tahimik si Maggie. Pilit iniintindi ang mga salitang narinig. Kung ganon, ibig sabihin hindi mo alam na ninakaw pala yung bata? Hindi. Akala ko tinulungan ko lang siya mabuhay. Akala ko anak siya na isang babaeng nasiraan ng ulo, pero ngayon, lumalabas na naging bahagi ako ng mas malaking kasalanan. Hindi mo kasalanan yun, Justin. Niloko ka rin. Ang mahalaga ay nalagaan mo si Ino, hindi mo siya pinabayaan. Pero kung lalapit ang tunay na magulang, paano kung kunin nila si Ino? May karapatan sila. Hindi mo pwedeng hayaan yun. Hindi mo siya pinulot lang, Justin. Minahal mo siya. Hindi basta-basta mapapalitan yun ng apelido. Tinawagan ko na si Attorney Cruz. Gusto niyang ayusin agad ang adoption process. Pero kailangan nating harapin si Martha. Gusto niyang makilala si Ino. Si Martha mismo ang humiling? Oo, hindi raw siya magagalit. Gusto lang daw niya makita ang anak niya. Justin, kung ako ang ina, baka yun din ang gusto ko. Pero isipin mo rin si Ino ha, baka mabigla siya. Alam ko. Kaya gusto ko nandito ka. Ikaw ang isa sa pinakamalapit na tao para sa kanya. Sige, pero promise me one thing. Ano yun? Huwag mo isusuko agad si Ino. Hindi dahil may dokumento, ibig sabihin tama na agad yon. Hindi ko siya isusuko, Mag. Hinding-hindi. Dumating si Martha sa bahay. Simpleng babae ito at nasa late 30s. Pagpasok dito sa sala, agad dito nakita si Ino na naglalaro ng building blocks sa sahig. Martha, siya si Ino. Mahinahong sabi ni Justin. Dahan-dahang lumapit ang babae. Ngunit napahinto sa gitna ng sala. Si Ino naman napatingin dito at nagtaka. Papa, who's that lady? Bago pa makasagot si Justin, yumuko si Martha sa bata at humagulhol. Papa, why is she crying? Lumapit si Maggie at marahang hinawakan ng balikat ng bata. Ino, she's your mama. Nang sumunod na araw, bumalik si Martha sa bahay ni Justin. Sa pagitan nila isang folder ng legal documents. Pero walang mas pabigat pa sa mga salitang binitiwan ni Martha nang magsimula itong magsalita. Mayor, may kailangan ako aminin. Ano yun, Martha? Huminga ng malalim ito bago nagpatuloy. Yung balitang kumalat na ikaw daw kumuha kay Ino. Hindi yun totoo. Sinabihan lang nila ako na sabihin yun sa media. Kapalit ng malaking halaga. Ano? Halos mapasigaw na saad ni Maggie. May lumapit sa akin mula sa kampo ng mga Villanueva. Sinabi nila na kung aaminin ko raw na ikaw ang kumuha kay Ino, babayaran nila ako ng 300,000. Hindi ko kaya. Alam ko hindi mo kasalanan at hindi ko pwedeng ituro sa ibang tao yung ginawa kong pagkakamali. Martha, kahit ganon, wala kang kailangang ipaliwanag. Alam kong pinagdaanan mo rin ang sakit na mawala ng anak. Hindi, Mayor. Gusto kong itama yung pagkakamali ko. Alam ko hindi mo intensyon na mapasama ako nun. Alam ko rin hindi mo kinuha si Ino. Isa lamang akong ina na nagkamali ng tiwala sa maling tao. Tumingin naman ito kay Maggie. At gusto ko magpasalamat sa inyo, Maggie. Kasi kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nakita kung gaano kasaya ang anak ko ngayon. Ginawa ko lang po kung anong kaya kong gawin bilang tagapag-alaga. Pero salamat, Martha. Napangiti rin si Martha sa katumingin ulit kay Justin. Kinausap na ako ng abogado ninyo. Sabi nila, kung gusto ko raw maaari kong bawiin si Ino legally. Pero hindi ko yun gagawin. Martha, sigurado ka ba? Gulat na tanong ni Justin. Alam kong mas magiging maayos ang buhay niya sa inyo. Lalo na't alam kong mahal na mahal niyo siya. Kaya pumapayag na akong pirmahan ng papeles. Legal mo nang maampon si Ino. Nang marinig yun, halos hindi makapaniwala si Justin. Napahawak ito sa dibdib na tila nabunutan ng tinik. Salamat, Martha. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala akong hinihinging kapalit, Mayor.
Ang mahalaga sa akin masaya si Ino. Pero sana, kahit paminsan-minsan, payagan niyo ako makita ko siya kahit konting oras lang. Of course, palagi kang welcome dito, Martha. Nang nag-aalmusal silang tatlo, biglang nagsalita si Ino. Papa, Yaya Maggie, pwede ko bang tawagin si Yaya Maggie na mama? Halos sabay silang napatigil. Napangiti naman agad si Justin sa sinabi ng bata. Si Maggie kumunot lang ang noo. Ino, anak. Hindi pwede yan, hindi naman kami. Bakit hindi? Saad naman ni Justin. Oo nga po, bakit hindi? You take care of me like mama. You make me breakfast, tell stories before bed. Lagi mo akong pinagtatanggol. Di ba yung ginagawa ng mama sa anak? Oo, pero... Papa, can't we just make Yaya Maggie my real mama? Halos hindi makapagsalita si Maggie. Namutla ang mukha niya. Justin, pakiusap, sabi mo sa anak mo na hindi ganun kadali yun. Ngumisi naman ang mayor sa kanya. Well, actually, Ino, may point ka. Justin, don't you dare! Kasi anak, ang mga bagay na ganyan, dapat pinagpaplanuhan. Hindi pwedeng biglaan pero baka may ibang paraan. Talaga, Papa? Anong plano? Secret muna. Kumindat pa ito sa kanya. Nag-aayos si Maggie ng mga libro ni Ino sa study room. Nang biglang dumating ang bata, may hawak itong maliit na bouquet ng mga bulaklak na pinitas lang sa hardin. Yaya Maggie, may flowers ako for you. Napangiti si Maggie. Wow, ang ganda naman yan. Para saan naman to? Para sa'yo kasi I like you. Gusto ko maging boyfriend mo. Ha? Ino? Sabi ni Papa dapat kapag gusto mo yung girl, bigyan mo siya ng flowers. So I did. Naku Ino, ang bata mo pa. Dapat mag-aral ka muna bago ka manligaw. Pero sabi ni Papa lagi may chance sa love. Sa kung gusto mo, pwede naman kaming dalawa ni Papa sabay manligaw sa'yo. Ano? Justin! Sigaw niya habang nakatingin sa hagdan kung saan nakatayo si Justin. Yes, love? Justin, anong pinagsasabi ng anak mo? Nagkibit balikat si Justin at bumaba ng hagdan habang nakangisi pa. Baka kasi narinig niya ako kagabi. Gabi? Anong pinag-uusapan niyo ng bata ng gabing-gabi? Kasi tinanong niya ako kung paano daw maging gentleman at manligaw ng maayos. And your answer is, what? Turuan siya manligaw sa akin? Sinabi ko lang kapag gusto mo isang babae, dapat ipakita mo yung pagiging honest mo at respectful. Mukhang mas mabilis pang umaksyon yung anak ko kaysa sa tatay. Honest and respectful? Justin, pinitas ng anak mo yung bulaklak sa hardin mo at inoffer sa akin habang sinasabing gusto niya ako maging girlfriend. Paano naging respectful yun? Pero mukhang tuwang-tuwa si Justin. Lumuhod dito sa tabi ng anak at hinaplos ang ulo nito. Good job, buddy. Ang bilis mo. Pero next time, huwag mong pipitasin yung bulaklak sa garden ha. Bibili tayo ng flowers sa flower shop. Mas social yun. May ribbon pa. Papa, pwede bang red roses next time? Sure. Pero kailangan mo mag-save ng allowance mo pag nag-aaral ka na. Okay. Mag-iipon ako para kay Yaya Maggie. Pagkaalis ni Ino, napatingin si Maggie kay Justin ng masama. Seryoso ka ba? Ba't mo sinasang-ayunan yung mga ganong kalokohan niya? Bata pa yan ha? Di ko naman sinasabing mali. Tama naman siya. Bata siya pero matalino. Alam niya kung anong gusto niya. Ang tanong, ikaw ba Maggie? Alam mo pa ba kung anong gusto mo? Justin, kung gusto mong masapa kita ngayong umaga, lumayo ka na hanggat maaari. Kasi, konting push mo pa ng mga sinasabi mo. Tatamaan ka sa ulo at malapit na yon. Hindi mo naman ako tatamaan eh. Alam ko kinikilig ka lang. Justin naman eh. Tawang-tawa si Justin habang umiiwas at naglakad palayo. Sige na, magpahinga ka na Yaya Maggie. Mukhang stress ka na eh. Nasa maliit na cafe sila ni Joyce at hindi mapigilan ng kaibigan niyang matawan nang marinig ang buong kwento. As in sabay kang niligawan ng mag-ama? Girl, ikaw na talaga. May mayor na may junior pa. Power tandem yan. Hoy, bata pa yung isa. Ano ka ba? Hindi mo alam kung gaano nakakahiya yun. Ewan ko sa'yo. Pero grabe, big time maliligaw mo ngayon ah. Kaya pala blooming ka lately.
Dapat man libre ka ah. Libre ka dyan. Ano libre-libre? Libre, kape, libre milk tea, kahit donuts, girl. Mayor manliligaw? Di pwedeng puro kilig lang, no? Dapat may practical benefits. Come on, Mag. Aminin mo na lang, hindi naman mahirap mahalin si Justin, di ba? Matalino, gwapo, mayor pa. Higit sa lahat, kitang-kita kung paano kanya tingnan. Para siyang high school boy na nagbabalik sa first love. Hindi sumagot agad si Maggie. Sa halip na patingin siya sa bintana ng cafe kung saan dumadaan ang mga taong may kanya-kanyang mundo. Hindi ko nga alam, Joyce. Akala ko tapos na yung feelings ko sa kanya pero ngayon bumabalik, no? Taas kilay na saad ni Joyce habang nakangiti. Hindi na nakasagot si Maggie, pero ang ngiti sa labi niya nagkumpirma ng lahat. Muling naging abala ang buong bayan. May mga tarpaulins sa bawat kanto, mga nagdaraang sasakyan na may nakasulat na Castillo for Mayor 2.0. At halos lahat ng tao pinag-uusapan na muling pagtakbo ni Mayor Justin Castillo. Mag, sure ka bang ayos lang yan? Mainit sa labas. Sabi ni Justin habang inaayos ang suot na polo, bago lumabas para sa rally. Mayor, campaign to, okay? Saka hindi ako basta PA mo campaign manager assistant ako ngayon. Bigati na to. Nag-aalala lang ako sa girlfriend ko. Halos mahulog ang hawak niyang ballpen. Justin, may tao rito. Ano naman ngayon? Mas okay nga na marinig nila para legit. At least, may first lady na sila in advance. First lady? Ano ka ba? Wala pang eleksyon. Gusto mo na agad akong i-launch. Pag nakita ng mga tao na may matatag akong love life, tataas approval rating ko. Justin, tumigil ka. Kung gusto mong tumaas ratings mo, ayusin mo yung speech mo. Ngumisi ito sa kabahagyang yumuko para bumulong. Bakit? Ayaw mong masabing girlfriend ka ng mayor? Justin, wag mo nga akong... Para sa swerte. Bigla nitong hinalikan siya sa labi. Mainit pa rin ang hapon matapos ang rally. Abala si Maggie sa pag-aasikaso ng mga gamit habang papalapit si Justin. Mag, nakita mo yan? Ang daming tao, grabe yung energy. Ramdam mo yung suporta nila, di ba? Oo, at ramdam ko rin yung init, Justin. At yung pawis mo na muntik nang tumalsik sa akin. Sorry na, love. Occupational hazard ng gwapo at sikat. Gwapo, oo. Pero yung di marunong tumigil sa pambobola, mas delikado ka pa sa mamamatay tao. Eh bakit? Effective naman. Look at you, namumula ka na naman. Namumula ako dahil sa init, dahil sa araw, hindi dahil sa'yo. Tawa ng tawa ang lalaki bago tumalikod at humarap sa mga staff. Alright everyone, good work today. Tomorrow, we move early for motorcade. Ngunit bago pa sila makaalis, may isang lalaki mula sa crowd na lumapit. Medyo lasing ito at may hawak pang bote ng beer. Eh Mayor, talo ka pa rin. Kahit magdala ka na maganda, hindi ka mananalo sa amin. Napakunot ang noo ni Justin. Ayos lang. Lahat may karapatang bumoto ng gusto nila. Let's keep it respectful, okay? Ngunit mas lumapit ang lalaki at tinuro si Maggie. Ito ba yung bagong gimmick mo, Mayor? Yung yaya na naging girlfriend? Pwede rin pala sa politika yung ganyan, no? Napatigil ang buong paligid. Mag-sorry ka. Ba't ako magsasorry? Totoo naman, di ba? At bago pa makakilo si Justin, narinig nilang lahat ang malakas na tunog dahil sinuntok ni Maggie ang lalaki sa panga. Lahat napasigaw. Magsasalita pa sana ang lalaki ngunit napatigil ito dahil halos manghina ito at napahawak sa panga. Napahinto si Justin sa gulat. Mag. Anong Mag? Kung gusto niyang bastusin ako, dapat alam niyang hindi ako punching bag ng kahit sinong bastos. Pag-uwi pa lang nila ni Justin, sunod-sunod ang notification sa phone ni Maggie. Trending agad ang video kung saan sinuntok niya ang lalaking bastos sa harap ng madla. Nakatulala siya sa screen habang nakahiga sa sofa. Justin, patay tayo dito. Patay? Sa tingin mo masama yun? Hello, sinuntok ko yung tao sa harap ng camera. Makikita lahat yan ng news channel bukas. Ano sasabihin ng mga tao? Na bayolente yung girlfriend ng mayor? Mag, relax ka nga. Tignan mo yung mga comments, puro pabor sa'yo. Kinuha ni Maggie ang phone niya at binasa. Wait, teka, positive lahat? Imposible. Sabi ko na nga ba, ang gusto ng tao ngayon hindi scripted, hindi plastic. Lalo na yung mga babaeng marunong lumaban. Sa totoo lang, mas lalo pang tumaas yung ratings ko dahil sa suntok mo. Gosh, anong klaseng mundo to?
Grabe, napasikat ako dahil lang sa suntok na yon, dahil sumapak ako ng bastos. Sa gilid naman pumasok si Ino bitbit ang tablet. Mama Maggie, ikaw yung nasa TV, ang galing mo. Sinuntok mo yung bad guy. Ino anak, huwag mong gayahin yun ah. Pero ngumiti si Ino. Pero mama, hero ka. Papa, sabi mo 'di ba dapat protektahan mga girls? Si mama kaya niyang protektahan sarili niya. Ilang linggo pagkatapos, idinaos ng election celebration sa mismong plaza kung saan nagsimula ang lahat. Nanalo si Mayor Castillo para sa second term at nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit na unti-unting tumahimik ang crowd, napansin ni Maggie na may hawak si Justin na maliit na kahon. Ngumiti ito at humarap sa entablado. Alam kong marami sa inyo ang tumulong para makarating tayo dito. Pero may isang taong gusto akong pasalamatan na higit sa lahat. She's the woman who stood by me when everyone doubted me. The one who punched a guy for disrespecting her and still managed to win everyone's heart. She's my strength, my calm, my headache, and my peace all at once. So tonight. Lumuhod si Justin sa gitna ng entablado, hawak ang maliit na kahon. Nang buksan nito ang kahon, nakita ni Maggie ang singsing doon. Maggie, will you marry me? Diyos ko, sa harap ng lahat? Halos mapahawak si Maggie sa kanyang dibdib. Siyempre, para wala nang atrasan. Tumahimik ang mga tao at nang tumango si Maggie, sumabog ang hiyawan. Yes. Yes, Justin. Yes. Biglang tumakbo si Ino papunta sa kanila at yumakap. Hindi naging madali ang daan ni Maggie, pero napatunayan niya na ang isang babae o sino mang tao na marunong lumaban, hindi kailanman tunay na matatalo. Sa mundo na puno ng inggit, kasinungalingan at paninira, mahalagang matutunan nating huwag umatras. Maraming taong susubok hilahin ka pababa at sisirain ang pangalan mo o pagsasamantalahan ang kabaitan mo. Pero kapag pinili mong tumindig para sa tama, kahit ikaw lang mag-isa, doon ka nagiging pinakamalakas. Hindi mo kailangan maging bayani para baguhin ang kwento ng buhay mo. Kailangan mo lang maniwala na may saysay ang boses mo at may halagay ang paninindigan mo. Kasi sa dulo ng bawat laban, gaano man ito kahirap, lilitaw din ang liwanag. At kapag dumating ang araw na yon, malalaman mong lahat ng sugat, lahat ng luha, at lahat ng laban ay naging daan para makita mo kung gaano ka katatag, kung gaano ka kabuo, at kung gaano kalayo ang kayang marating ng isang pusong hindi natututong sumuko. The end.